Magandang araw sa iyo, Mr. Narrator, at sa mga nakikinig. Ako po si Esther at nais ko po sanang ibahagi sa inyo ang karanasan ko sa baryo ng aking asawa. Taong 1977, sumama ako sa asawa kong si Paeng at nagtungo kami sa bahaging Ormoc sa isang maliit na baryo. Mahirap lang din naman ang buhay namin sa dait at kanya-kanya na ring buhay ang mga kapatid ko. Kaya naisip ko na baka magkakaroon pa kami ng magandang kapalaran kung magtutungo kami sa Ormoc at doon magsisimulang pagpapamilya. Marunong namang magsaka at mangisda ang aking asawa, kaya marahil ay hindi sila mawawalan ng hanap buhay sa Ormoc. Napakalayo ng aming biyahe. Pagkababa namin sa bukana ay isinakay pa kami sa isang magsasaka sa kanyang kalabaw na may kariton. Dala-dala naming mag-asawa ang aming mga sisidlan. Nakarating kami sa mismong baryo at medyo kinilabutan ako dahil kakaiba ang mga tao kung makatingin doon. Parang nanlilisik ang mga mata habang titig na titig sa aking nakaumbok na tiyan. Kumapit ako ng mahigpit kay Paeng at nagtanong, "Mahal, ano bang klaseng baryo to? Bakit nakakatakot kung makatingin ng mga tao dito?" Pabulong na sumagot sa akin si Paeng, Mahal, ilang dekada na akong hindi nakakauwi dito simula nang mamatay ang aking mga magulang. Huwag kang mag-alala, mababait naman ang mga tao rito. Huwag mo na lamang silang papansinin." Nagtuloy-tuloy kami sa paglalakad hanggang sa lumapit sa amin ang isang babae at isang lalaki na mukhang mag-asawa. Bumati sila sa amin at hindi maalis ng babae ang mga tingin sa aking tiyan. Magandang araw po. Ako po si Paeng at dati po akong residente dito. Kasama ko po ang aking asawa na buntis na si Esther. Mawalang galang na po pero pwede po bang magtanong? Itatanong ko lang po sana kung napapansin niyo pa yung kubo ng mag-asawang Buboy at Milagros. Ngumisi ang lalaki sa sinabi ng aking asawa. Magandang umaga sa inyo. Ako si Fidelino at ito ang aking asawa na si Salvacion. Pasensya ka na, pero matagal nang nasira ng bagyo ang kubo ng mag-asawang pumanaw na ng ilang dekada na ang nakakaraan. Ikaw ba ang kanilang bunsong anak? Sumang-ayon si Paeng sa sinabi ng lalaki. Sumabat naman sa usapan ang asawa ni Fidelino. Kailangan nyo ba na matutuluyan? Meron kaming kubong pinapaupahan. Pwede kayong doon tumira. Buntis pa man din siya. Kinakailangan talaga niya ng pahinga. Sariwa ang hangin, masustansyang pagkain para lumusog at lalong bumilog ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Bagyang lumabas ang dila ng babae na lubos naming ikinagulat. Maya-maya pa ay may tinig na umalingaw-ngaw sa paligid. Maligayang pagbabalik, Paeng! May lumapit sa aming isang matandang lalaki na may kasamang bagito. Noong makita sila ng dalawang mag-asawa ay bigla silang umatras at lumakad palayo sa amin. Inakbayan si Paeng ng matandang lalaki at nagpakilala. Hindi mo na ba ako nakikilala? Dati akong kapitan sa baryong ito. Ako si Mang Solomon at itong kasama ko ang aking apong si Delphine. Gumuhit ang malawak na ngiti sa mga labi ni Paeng nang makilala ang kapitan. Niyakap niya ito ng mahigpit at ipinakilala ako. Gumaan naman ang pakiramdam ko dahil maaliwalas ang mukha ni Mang Solomon kaysa sa mag-asawang nakilala namin na. Niyaya niya kaming sumama sa kanilang bahay at nagulat ako nang makita ang malawak na bahay na yari sa kawayan. Pinatuloy niya kami sa loob at ipinakilala ang kanyang asawang si Silenia, anak na si Josefa, asawa nitong si Martin, pati ang apong si Cristina. Dati pala silang kapitbahay ni Paeng noong bata pa siya at malapit sa pamilya nila ang namayapa nitong mga magulang. Hinandugan nila kami ng pagkain dahil ramdam nila na malayo ang nilakbay namin. Nagpasalamat kami at nag-umpisa na kami magkwento
ng aming buhay sa syudad. Nahabag ang buong pamilya sa amin pero hindi ko mapigilang magtanong kung bakit parang kakaiba ang mga ikinikilos ng mga tao sa kanilang baryo. At si Mang Solomon ang sumagot sa aking katanungan. Alam mo, Iha, ang aming baryo ay sinasalakay ng mga dayuhang buhat sa Iloilo at Siquijor. May mga dugong aswang ang mga yon. Sinalanta nila ang aming bayan. Nagpapasalamat ako dahil noong mga panahong yon ay iniligtas kami ng isang komadronang nagngangalang Magdalena at kilala bilang Magda. Isa rin siyang tagapamuksa ng mga aswang at ang pagkakaalam namin ay may dugo siya ng babaylan. Naglakad-lakad si Mang Solomon habang nagsasalita. Kaso bigla na lamang siyang naglaho sa aming baryo, pero nangako siya na babalik siya pagkalipas ng 5 taon para mailigtas ang baryo sa mga aswang. At ang ika-5 taon ay ngayong taong ito. Kaya naniniwala ako na maililigtas niya ang mga buhay namin sa napakaraming aswang na gumagambala sa buhay ng mga tao dito. Natakot ako sa mga sinabi ni Mang Solomon pero sinubukan ko pa rin magsalita. Gaano po kadami ang mga populasyon ng aswang dito? Seryoso akong pinagmasdan ni Mang Solomon. Halos kalahati ng populasyon dito ay mga aswang. Hinahawaan nila o di kaya ay pinapatay at kinakain ang mga tao dito. Nag-iingat kami mga natitirang mga tao dahil kapag natipuhan nila kami ay hindi sila tumitigil hanggat hindi kami napapatay. Ang masaklap, mahilig silang makusunada ng mga turista, dayo, lalo na ang mga buntis. Kaya kung maaari, ay huwag kayong lalabas ng bahay kapag malapit ng gumabi. Kung gusto ninyo ay manatili kayo dito sa aming bahay. May isa pang kwartong bakante at doon kayo magpahingang mag-asawa. Naku, nakakaya naman po pero sige po, mag-aambag na lang po kami sa inyo ng pagkain at mga makakayanan namin. Maraming salamat po, sabi ni Paenga. Natuwa kaming mag-asawa dahil mababait ang mga nasumpungan naming mga tao. Kinagabihan nga, nagpausok ng goma sa labas si Mang Solomon, katulong si Paenga at Ginoong Martina. Samantalang si Josefa ay naglalagay ng walis tingting sa mga sulok ng bintana at pinto. Nagsasaboy naman ng asin sina Aling Selenia at Cristina sa bawat sulok ng bahay. Nang maghahating gabi na ay natulog kaming mag-asawa sa kama nang bigla kong magising at nakaramdam ako na sumasakit ang aking tiyan at parang may sumusundot na matulis na bagay sa aking likuran. Bumangon ako at ginising ko si Paenga. Sinabi ko sa kanya ang nangyayari sa akin at paglingon ko sa bahaging silong ay napansin ko na may nakausling matulis na kuko na nakalusot sa sahig na kawayan. Kinuha ni Paeng ang gasera at itinapat sa sahig. Gulat na gulat siya nang makita ang namumulang mga mata na nakamulaga sa aming dalawa. Sumigaw ako at nagmamadali si Paeng na kinuha ang buntot pagi. Pinaghampas niya ang kawayang sahig hanggang sa umangil ang aswang sa silong. Maya-maya pa ay umalis na ang aswang. Nagliwanag ang buong bahay at nagising ang buong pamilya. Sinabi namin kay Mang Solomon ang nangyari kaya nagmamadaling lumabas ng bahay ang mag-amang Martina at Delfina na may bitbit na itak. Subalit wala silang natagpuan sa labas ng bahay. Pumasok sila at isinaradong mabuti ang pinto. Unti-unti nga nawala ang pagsakit ng aking tiyan. Matagal kaming binantayan sa aming silid ni Mang Delfin at Martina bago sila bumalik sa kanilang mga silid. Kinabukasan, sinamahan ako ni Josefa na bumili sa tindahan ng tinapay. Noong pabalik na kami, ay nasumpungan namin sa daan ang tumpukan kung saan nanduroon ang mag-asawang Fidelino at Salvacion, kasama ang 2 ale at 3 kalalakihan na ngumangasab ng kinakain nilang mga karne. Hinarangan pa nila kami at inamoy-amoy ang aming paligid para bang may naaamoy silang masarap na pagkain.
Mukhang nalalapit na ang pagbubuntis mo. Gusto mo bang tulungan ka naming makahanap ng kumadrona? Hahawakan na sana ni Fidelino ang aking kamay nang maglabas ng sundang si Josefa at bungkus ng bawang. Sa punktong yun ay nagsipag-atrasan ang mga aswang at parang natakot sila sa hawak nitong bungkus ng bawang. Sige, lumapit kayo. Kung gusto ninyong dito pa lang ay sunugin ko na kayo ng buhay. Huwag na huwag kayong makakalapit-lapit sa amin kung gusto ninyong mabuhay pa sa mundong to. Hindi nakapagsalita ang mga aswang at binigyan daan nila kami para makaalis. Hindi pa rin sila makalapit dahil sa dalang bungkus ng bawang ni Josefa. Nang makarating kami sa bahay ay nakahinga ako ng maluwag. Kinausap kaming mag-asawa ng masinsinan nina Martin at Josefa. Mukhang delikado ang buhay ninyo dito. Pero wala naman kayong ibang mapupuntahan at malapit na nga ang kabuanan ni Esther. Kailangan madala siya sa kabilang bayan pagkalagpas ng baryong ito. Wala nang matinong kumadrona ang pwede magpaanak sa kanya kung hindi mga doktor sa ospital. Nagsalita si Mang Solomon. Kailangan madala na siya sa isang araw sa ospital. At dapat ay maaga natin siyang maibiyahe dahil hindi siya pwedeng abutan ng dilim sa daan, mapanganib at baka malapa pa siya ng mga aswang pati ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Nagplano kaming lahat na sa napipintong pag-alis namin sa bahay. Kinabukasan ay nagkayas ng kawayan si Martina at Delfina. Naghasa ng itak ang asawa kong si Paeng, samantalang naglagay sa mga sisidlan sina Aling Silenia at Josefa ng mga asin. Si Cristina ay nagdikdik ng bawang at nagbaon ng mga kalamansi. Naghanda sila ng mga panlaban kung sakali mang sumugod ang napakaraming mga aswang. Maghapon kaming nag-antabay. Medyo humihilab-hilab na ang tiyan ko kaya kumuha ng tricycle driver na kakilala si Mang Solomon. Subalit sa kasamaang palad noong gayak na kami sa pag-aalis, ay sinalakay kami ng 10 katao na pinamumunuan nila ni Fidelino at Salvacion. Mga hubad ang mga kalalakihan, samantalang ang mga kababaihan ay nakasuot ng mga brusang itim. Mabangis ang kanilang mga anyo at mukhang hindi nila kami palalagpasin sa daan. Aba, ngayon palang kabuanan ni Esther. Tamang-tama at nandito kami. Masasamahan namin siya patungo sa ospital. Saad ni Salvacion. Pwede ba tumigil na kayo? Dadaan muna kayo sa bangkay namin bago ninyo makuha ang sanggol na nasa sinapupunan niya. Wika ni Mang Solomon. Sige, nang magkasubukan tayo, sabi ni Fidelino. Sumugod ang mga aswang at bumalik kami ng asawa ko sa loob ng bahay. Nakita ko na nakipaglaban sina Josefa at Aling Silenia sa mga aswang na kababaihan gamit ang mga asin. Samantalang sina Delfin at Cristina naman ay tinitirador ang mga aswang gamit ang kalamansi at bawang. Nakipaglaban naman ng lakas si Mang Solomon at Martin laban kay Fidelino. May sumunod sa aming aswang sa loob ng bahay. Kumuha si Paeng ng mga sibat na kawayan at pinagsasaksak ang mga umaataking aswang habang itinatago niya ako sa tabi ng kama. Sumirit ang mga dugo ng aswang at talagang naging madugo ang labanan. Bumulagta ang 3 aswang sa may sala at narinig ko na sumigaw si Mang Solomon sa labas ng bahay. Magmadali kayo habang hindi pa nakakabawi ang mga aswang. Umalis na tayo at bumiyahe patungo sa kabilang bayan. Sa pagkakataong iyon ay kumapit ako sa mga kamay ng asawa ko at dahan-dahan kaming lumabas ng bahay. Nakita namin na unti-unting bumabangon ang mga sugatang mga aswang. Nagmamadali kami naglakad patungo sa tricycle ni Mang Pedro. Nag-umpisa pa noong kumulog at kumidlat at nagbabadya ang malakas na pag-ulan. Sumakay kami sa malaki niyang tricycle at nagmamadali siyang nagpaandar ng makina. Hindi kami makabilis dahil iniingatan niya ang pinagbubuntis ko. May bahagi pang baku-bako ang daan.
Matatag at talagang napapasigaw ako kapag umuugtol ang tricycle. Maya-maya ay bumuhos ang malakas na ulan at paglingon ko ay itinuro ko kay Paeng ang mga aswang na patuloy na sumusunod sa amin. Nakangisi sila at makalipas pa ang ilang sandali ay isang malakas na paghinto ang nangyari sa tricycle. Kamuntik na kaming mauntog at talagang madidisgrasya kami ng gabing yun. Bahagyang kumirot na naman ang aking tiyan. Manong, anong nangyari? Bakit huminto ang sasakyan natin? Sumagot ang driver. Hindi na tayo makakapunta sa ospital. Nabutas ang gulong at malayo ang talyer dito. Wala kaming ibang nagawa kung hindi bumaba sa tricycle. Pagkababa namin ay nakita namin kumakaripas ng takbo ang mga aswang sa direksyon namin. Biglang tumigil ang ulan at lalo naming nakita ang kanilang mga anyo. Kinakabahan ako dahil pakiramdam ko ay halos dumami sila at wala kaming pag-asang makaligtas. Napapikit na lamang ako at pabulong na nagdasal sa Panginoon pero makalipas ang ilang sandali ay nakarinig ako ng malakas na pag-angil sa di kalayuan. Parang binabalatan ng buhay. Idinilat ko ang aking mga mata at ganoon na lamang ang aking sindak. Nakita ko na bumulagta ang mga aswang, putol-putol ang mga katawan at butas-butas ang mga leeg. Pinagmasdan ko ang mga kasamahan ko subalit hindi sila natinag mula sa kanilang kinatatayuan. Para silang naging bato. Biglang nagsalita si Mang Solomon. Sa wakas ay nagbalik ka, aking kapatid. Nagulat ako sa binitawan niyang mga salita. Pagkakita ko sa di kalayuan ay nakita ko ang isang matandang babae na mukhang nasa 60 anyos. Subalit napakaliksi ng kanyang mga kilos. May hawak siyang itak at may matutulis na sibat sa bandang likuran niya. Katunggali niya ang mag-asawang Salvacion at Fidelino. Galit na nanlilisik ang mga mata ng mag-asawa habang nakatinging mabuti sa matandang babae. Hindi pa rin kayo nadadalang mag-asawa at talagang gumawa pa rin kayo ng karahasan sa baryo. Ngayon, ako na ang hahatol sa inyo. Saad ng matandang babae. Pumaikot sa kanya ang dalawang aswang na kasing bilis ng hangin at tinanggal niya ang makabuhay na nakasinturon sa kanyang bewang. Iwinasiwas niya ang makabuhay at pumulupot iyon sa leeg ni Salvacion. Hindi ito nakapalag at nakagalaw. Tinagpas ng matandang babae ang ulo nito samantalang kinuha niya ang kanyang itak at parang ipo-ipo kung saksakin niya sa tagiliran at tiyan si Fidelino. Labis ang sakit na naramdaman ni Fidelino pero hindi siya tinigilan ng matanda hanggang sa maghingalo siya at bumagsak sa damuhan. Hindi nagtagal ay nalagutan na ito ng hininga. Magda! Sigaw ni Mang Solomon. Ngumiti ang matandang babae at lumabas ang mapuputi niyang kumikislap sa dilim na mga ngipin. Lumapit siya kay Mang Solomon at yumakap ng mahigpit pati na rin kay Aling Selenia. Mangiyak-ngiyak silang nagkamustahan at natiyak nga naming mag-asawa na magkapatid sina Mang Solomon at Aling Magda. Nakita ko na magkawangi sila ng muka, pati ang mga kilos at galaw nila ay magkakapareho. Samantala akala ko ay hindi na ako makakapanganak pa ng gabing yun. Subalit bigla akong dinugo at lalong kumirot ang aking tiyan. Paeng, tulungan mo ko. Manganganak na ako. Napasigaw ako ng todo at kinarga na ako ng aking asawa. Hindi ko alam kung paano niya nakayang buhatin ako samantalang napakabigat ko. Lumapit sa amin ang manong driver. Hindi na tayo aabot sa ospital, pero may alam akong kubo na malapit dito. Mabuti pa, doon muna ipahigay ang asawa mo. Sumabat sa usapan si Aling Magda. Ako na ang bahalang magpaanak sa kanya.
Dali-dali akong dinala ng asawa ko sa sinasabing kubo ni Manong Driver. Inihiga niya ako sa kawayang lamesa at doon ay nakita ko si Aling Magda na may inilagay na rosary sa mga daliri ko. Pagkatapos ay may inilabas siyang mga lampin, lana at halamang gamot. Bumukaka ako at papalabas na ang ulo ng sanggola sa aking puwerta. Humihinga ako pagkatapos ay umiri ako nga pagkalakas-lakas at pagkahaba-haba habang hinuhugot ni Aling Magda ang bata. Namanhid na ang buong katawan ko at pakiramdam ko ng mga oras na yon na anumang sandali ay malalagutan na ako ng hininga. Ganoon nga pala ang pakiramdam ng nanganganak. Nasa hukay ang kalahating katawan mo. Inakala ko na napakatagal kong manganganak, pero napakabilis lang pala nun at halos mawalan ako ng malay pagkatapos kong maipanganak ang aking sanggola. Makalipas ang ilang saglit ay nakarinig ako ng mga boses. Akala ko ay nasa paraiso na ako at kinakausap ako ng Diyos. Idinilat ko ang aking mga mata. Nakita ko si Aling Magda na nakangiti sa akin. Lumapit sa akin ang aking asawa at inilagay niya sa tabi ko ang aking anak na nakabalot sa lampin. Buhay ako at matagumpay akong nailuwala ang sanggol sa aking sinapupunan. Gumaan ang pakiramdam ko at halos mapaluha ako sa sobrang galak. Salamat sa Diyos na isilang ko ang sanggola. Maraming salamat din po, Aling Magda, at iniligtas ninyo kaming lahat sa kapahamakan, pati sa pag-aagaw buhay ko sa panganganak. Wika ko rito. Walang anuman. Tungkulin ko talagang magpaanak at responsibilidad ko ang buhay ng mga ina ng bawat sanggol. Kinausap naman ako ng aking asawa. Mahal ko, ano nga palang ipapangalan mo sa ating anak? Babae ang ating anak. Ngumiti ako sa kanya at tumugo na. Paseta Estrella Alena. Tuwang-tuwa ang pamilya ni Mang Solomon nang marinig nila ang pangalan ng sanggola. Alinsunod iyon sa pangalan naming mag-asawa, pati pangalan ni Aling Magda. Malaki ang utang na loob ko kay Aling Magda dahil siya ang bumuhay sa amin laban sa mga aswang at siya rin ang nagpaanak sa akin. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita si Paeng at tinanong niya si Aling Magda. Siya nga po pala, saan po kayo pumunta at bakit umalis po kayo sa baryo ng 5 taon? Tumingin si Aling Magda at nagsalita. Alam mo Paeng, marami akong tinulungang ibang tao, maging ang iba pa naming mga kapatid ni Mang Solomon na buhat sa ibang probinsya. Sumupil din ako ng mga aswang, engkantong itim, at mga malignong nakamuntik ko ng ikamatay. Mabuti na lamang at iniligtas ako ng mga espiritu ng aming mga magulang na may dugong babaylan. Kaya matagal bago ako nakabalik sa baryong ito. Nag-ipon ako ng sapat na lakas para makalaban muli sa mga masasamang nilalang. Napatingin kami mag-asawa kay Mang Solomon at nasorpresa kami nang bigla siyang magsalita. Oo, tama si Magda. May dugo kaming babaylan, kaya hindi kami basta-basta mapapatay ng grupo ni Fidelino at iba pang kauri ng mga aswang sa baryo. Naturuan namin ang aming mga anak at mga apo sa pakikipaglaban, kaya hindi kami masisindak o makagapi ng mga masasamang elemento. Muling nagsalita si Aling Magda. Dinasalan ko kayong mag-asawa at protektado kayo sa anumang masasamang tangka. Kung patuloy kayong maninirahan sa tahanan ni Solomon, ay pwede kayong makipagsani pwersa sa kanila sa paglaban sa mga aswang. Tumugon si Paenga. Total naman po wala kaming ibang lugar na mapupuntahan at itinuturing na po naming mag-asawang pamilya ang pamilya ni Mang Solomon. Itutulong po kami sa abot ng aming makakaya para magapi ang mga aswang sa baryo. Wika ng aking asawa. May ngiting bumakas sa mukha ni Aling Magda. Maraming salamat. Ipagpapatuloy ko ang pagiging komadrona sa baryong ito at magtutulong-tulong sa ikauunlad ng ating mga buhay. Nang sumapit ang hating gabi, ay nanatili kami sa kubo.
at doon kami nagpalipas ng magdamag. Nakatulog ako ng mahimbing katabi ang aking sanggol, pati ang asawa ko. Noong sumapit ang madaling araw ay naalimpungatan kami mag-asawa nang umalis at magpaalam sina Mang Solomon at Martin para samahan si Manong driver na ipaayos sa talyer sa kabilang bayan ang tricycle. May kalayuan din ang kabilang bayan at ilang kilometro din ang layo buhat sa baryo. Inabot na sila ng tirik ng araw nang makabalik sila at naayos naman ang tricycle. Sumakay kami at bumiyahe kami at pabalik namin sa bahay ay nagpasalamat kami sa driver at binayaran siya ni Mang Solomon. Inayos nila Martin at Paing ang ilang mga sira sa bahay na dulot ng mga aswang na nagdaang gabi. Gulat na gulat ang ilang mga matitinong taong kapitbahay nang makita si Aling Magda. Masayang masaya sila na makasalamuhang muli ang kumadrona, habang ang iba namang mga aswang na nagkukunwaring tao ay mababalasik ang mga tingin at kinagalit na galit na pasulyap-sulyap dito. Lumipas ang isang buwan at naisipan na naming pabinyagan ang anak namin ni Paeng. Sumimba kami sa kabilang bayan na medyo malayo pa sa baryo. Napuspos naman ng biyaya ang aming buhay. Maraming kumukuha kay Aling Magda para magpaanak. At bilang pasasalamat ay naghahandog sila ng mga alay tulad ng isang tray na itlog, bigas, ulam, saging at iba pang mga prutas at gulay. Natutunan na rin namin magsimba. Nagsasakripisyo kami kahit may kalayuan ang simbahan. Habang nagpapaanak ng sanggol si Aling Magda ay hindi siya tumatanggap ng pera bilang bayad o pabuya dahil baka mawalan ng bisa ang kapangyarihan niyang makapagpaanak. Marami pa ring insidente ng patayan sa aming lugar at ang masaklap pa ay namatay ang isang kamag-anak ni Mang Solomon sa baryo na malayo sa aming bahay. Isang gabi ay nakipaglamay sila kasama ang asawa ko pati ang bagitong si Delphine. Noong bandang alas 10 ay papauwi na sila sa aming bahay. Dumaan sila sa bahaging tulay at nang makalagpas sila sa may kakahuyan ay hinarang sila ng 5 kalalakihan. Naghanda silang 3 pero tinamaan ng kuko ng aswang sa balikat si Paeng. Dumaplis iyon at hindi naman malubha ang kanyang tama. Nakipaglaban silang 3 at napag-alaman nilang ang leader ng grupo ay kapatid ni Salvacion at naghihiganti ito sa pagkamatay ng kapatid at bayaw nito. Napugutan ni Mang Solomon at Paeng ang mga ulo ng aswang. Binalian naman ni Delphine ang mga buto ng mga nakalaban niya. Subalit nakatakas ang leader ng mga aswang. Pagka-uwi nila sa aming bahay ay kaagad nilang ibinalita ang kanilang naengkwentro. Nagsalita si Aling Magda. "Kilala ko ang naengkwentro ninyong aswang. Siya si Conrado at alam ko kung saan siya matatagpuan. Huwag na kayong makialam at ako ang kailangan niya at lubhang mapanganib kung kasama pa kayo sa akin." Sa puntong iyon ay tumalima sila pero lihim na sinundan si Aling Magda ni Delphine. Kaya ipinaalam nila sa amin na nasa gawing gulod ang kanyang lola at hinahanap si Conrado. Sumama ako kay Paeng, Mang Solomon, Josefa at Martin. Nagpaiwan si Delphine kasama sa bahay sina Aling Selenia pati si Cristina na nag-aalaga sa aking sanggol. Nang bandang gabi ay lihim naming pinuntahan sina Aling Magda. Seryoso ang naging laban at nakita namin na may mga sugat siya sa katawan. Kaya hindi na namin napigilang tumulong gamit ang iba't ibang sandata ay nilabanan namin si Conrado. At talagang nahirapan kami. Gumamit siya ng tagabulag at kamuntik na niyang mabalian ng buto ang asawa ko. Sinaksak niya sa tagiliran si Martin samantalang pinagkakalmot niya sa likod si Mang Solomon. Nanghina na din si Aling Magda. Nang masakal ako ni Conrado ay pinilit ko siyang masaksak sa dibdib. Gumapang si Paeng patungo sa direksyon ko at sinibat sa likod si Conrado. Umangil si Conrado. Ginamit ni Aling Magda ang natitirang lakas. Binuhusan niya ng lana sa buong mukha si Conrado
Pagkatapos ay ibinuhos pa niya sa buong katawan nito at kasabay noon ay ang kiniskis niya ang pulang posporo at tuluyang sinunog ang katawan ni Conrado. Nang matupok ng apoy at maging abo si Conrado, ay bumulagta sa lupa si Aling Magda. Akala ko ay matutuluyan na siya pati ang asawa ko, pero biglang may nakakasilaw na liwanag ang dumapo sa kanilang mga katawan. Halos mapulag ako sa karilagan nito, kaya napatakip ako sa aking mga mata. Noong maramdaman ko na naglaho na ang liwanag, ay binuksan ko na ang aking mga mata at nakita ko na unti-unti silang bumabangon. Tumakbo ako at inalalayan ko ang aking asawa at nakita ko na kaya nilang makapaglakad. Tinanong ko kay Aling Magda kung ano ang nakita kong nakakasilaw na liwanag. Pinaliwanag niya iyon na yun daw ang kanilang mga magulang na nagbigay sa kanila ng panibagong buhay. Totoo nga palang makapangyarihan ang espiritu ng mga babaylan at talagang pinoprotektahan pa nila ang mga mahal nila sa buhay. Namangha ako dahil kasama ang asawa ko sa nabigyan ng panibagong buhay. Napaluha ako at tumingala sa kalangitan. Nagpasalamat ako sa biyaya ng buhay. Pagka-uwi namin sa bahay ay maluha-luha kaming sinalubong ni Delphine, Aling Silenia at Cristina. Nabuhayan kaming mag-asawa ng loob nang masilayan na naman namin ang aming sanggol na noon ay mahimbing nang natutulog. Simula nang mapatay si Conrado, ay nabawas-bawasan ang pagdami ng mga aswang sa aming baryo. Unti-unti na rin bumabalik ang mga taong dating residente sa baryo at pinipili na nilang manirahan sa lugar na iyon. Hindi nagtagal at dumalang na at halos wala na kaming makitang mga aswang sa buong paligid. Nagbukas ang mga bakery, marami ng dayuhan ang mga nagtayo ng negosyo. Nakapasok na kami sa iba't ibang uri ng transportasyon. Nagpatayo na rin ng mga gusali at naging madali na ang pagpasok ng kaunlaran. Dumating ang panahon na dumami ang trabaho. Halos nawala na ang mga kwentong kababalaghan sa baryo. Nakapagpatayo ng simbahan, palengke, paaralan at hospital at hindi na matatawag na baryo iyon kundi isang bayan. Hindi na kami nahirapang bumiyahe para lamang makapagsimba o makabili ng aming mga pangangailangan. Masaya kami at umunlad ang dati naming payak na pamumuhay. Maraming tao ang nabigyan ng oportunidad at guminhawa ang mga buhay. Nagkaroon na din ng kuryente at nagumpisa na kami magkaroon ng radyo, telebisyon at bentilador. Kaya hindi na kami naiinitan kahit tag-araw. Nagkaroon na din ng trabaho si Paeng. Pumasok siyang panadero sa bakery at kahit papaano ay nakakapag-uwi siya ng sweldo. Ako naman ay nag-aral ng pananahi at pagluluto ng mga kakanina. Nakatulong kami sa buong mag-anak at kahit patay na si Mang Solomon, pati si Aling Silenia at ang tanyag na kumadro ng si Aling Magda, ay sariwa pa rin at nakatatak sa mga puso't isipan namin ang kabayanihan at malaki nilang naiambag sa aming baryo upang mailigtas kami sa mga aswang. Si Josefa ang tinuruan ni Aling Magda sa panganganak, samantalang si Martin naman ang tinuruan ni Mang Solomon sa pakikipagkumbate gamit ang iba't ibang mga sandata, katulong sina Delphine at Cristina. Naging maayos naman ang aming pamumuhay at nakapagbahay na din kami mag-asawa katabi ang bahay ng pamilya ni Josefa. Kahit may mga panahong kinakapos, ay nakakaraos pa rin kami sa pag-araw-araw. Pinalaki namin ng maayos ang anak naming babae at inilayo sa kapahamakan. Dito ko na po tatapusin ang kwento at sana po ay magkaroon ng pagkakataong mapili at mabasa itong aking karanasan sa inyong YouTube channel. Maraming salamat po. More power and God bless.